As a Filipina, number 1 sa atin na trait is hiya. And more on, respeto na lang para sa magulang ng asawa ko para wala na lang gulo. Dahil pag nag-speak up ka, bastos ka. Utang na loob! Ginawa ko lahat para sa anak ko. Tapos parang ako pa ang masama. Nag-give up ako ng trabaho before para alagaan yung mga anak ko. Ikaw, puro ka naman trabaho, hindi mo alagaan yung mga anak mo. So ikaw, as a mom, as a wife, and as a business owner, makakaramdam ka ng guilt, diba? Ki-question mo yung sarili mo kung tama pa ba yung ginagawa mo na kumita ng pera. Dito ko na nakikita yung mga biyanan na competitive. Dina-downplay nila yung worth nung wife. Naku, hindi naman maalaga yung asawa ng anak ko. Magkaiba kami ng style sa pagpapalaki ng bata. I appreciate your concern, but we need space to figure out things our way. Ay, taray! May wise person na nagsabi sa akin ito nun, hindi pwede ang dalawang reyna sa isang bahay. Natutunan ko yan sa nanay ko eh. Pag nag-asawa kayo, bumukod kayo. Hello mga kakuda! Welcome sa Madami Akong Kuda Season 2! Kung saan lahat ng bawal pag-usapan ay lalo nating pag-uusapan! I'm Cheryl, mom, entrepreneur, and a certified overthinker. And I'm Saraya, Cheryl's new co-host and kakuda. I'm a business psychology and shadow work coach and minsan human emotional support ng mga pagod na maging girl boss kagaya nitong si Cheryl. At Kami ang magkaibigan, madaming opinyon kahit di tinatanong. Hello mga kakuda! Welcome back to Madami Akong Kuda! In this podcast, pag-uusapan natin ang mga silent sufferers natin na Filipino entrepreneurs, career women, business women, freelancers, and lahat ng mga klase ng babae na sawang-sawa na sa pagiging silent sufferers. So, today's kuda, medyo controversial. Kasi pag-uusapan natin ang ating mga in-law. Nako, ang mga biyanan. Lagot ka. Boto ko. So, ang tanong, pakailamera ba sila o concerned lang? Ay, grabe. Kasi girl, may fine line between care and control. And it's about time we call it out. 'Di ba? Tama. And kung napagod ka na mag-adjust sa buhay at bahay ng asawa mo at ng in-laws mo, kung feeling mo may board of directors ka sa sarili mong buhay, this episode is for you. Yon. So, ano nga ba ang red flags when your in-laws are crossing the line? Ano nga ba? Ano nga ba? Handa na ba kayo mga kakuda? So, ito based on mga naririnig natin from our friends, yung iba dito from my coaching clients. So, parang may napapansin kaming common theme. And ito yung mga red flags na i-discuss namin na napansin namin na parang nagpa-survey kasi kami ni She. So, ito na yung mga yon. Listen up kung tingnan nyo kung meron ditong mache-check nyo. Correct. O makaka-relate kayo. Let's start with red flag number 1. Sila yung mga tipong nagbibigay ng advice na may tunog judgmental. For example, sasabihin ng iyong biyanan na, hindi mo ba gusto magstay at home na lang? Pero ang ibig sabihin talaga nun, hindi ka good enough na nanay if may negosyo ka or may trabaho ka. Dapat mag-alaga ka lang ng anak. Nako. Or, bakit iniiwan mo lang sa yaya yung anak mo? Mga ganun. Oh my God. May halong pagka-judgmental. Oo. Actually, hindi lang sa pagiging nanay, even how you clean the house, 'di ba? How you take care of their son. May mga ganun 'di ba? Ay, ako nung maliit pa yan, ganito ginagawa ko sa pagkain yan. Ganyan yung may comparison. Oo, yung parang competition. Sobra, may judgment na may competition pa. Ay, grabe, ka-red flag talaga. Di ikaw na. Uy, kalma. Ay, sorry. Okay, red flag number 2. They expect access to your time, to your house, and to your kids anytime on demand. O, di ba parang Netflix on demand, ganun. Like, punta kami dyan bukas ha. Na para bang ine-expect nila na kahit na hindi sila magpaalam, okay lang. Tas parang wala ka schedule, wala kang trabaho. Walang sariling buhay. Welcome ka kahit kailan, 'di ba? Tapos pagka sinabi mong, ay medyo busy po kami today, magtatampo. Manggigil trip. Oo, manggigil trip, 'di ba? God. Yan. Red flag number 3. They make decisions without you at yung partner mo lang ang kausap niya. So parang yung ginagawa nila, nagkikreate sila ng division sa relationship ninyo, lalo na kung wala kayong anak involved. So parang silang dalawa lang yung nag-uusap, hindi ka kasali. Nako, ang hirap nun. Yung parang binabypass ka. Oo. Lalo na ko about the kids, parang
Kunyari, yung biyanan, sasabihan yung lalaki na anak niya, anak, enroll mo sa ganito yung mga bata. Di ba? Tapos hindi ka kinonsulta. Basta ba siya magbabayad eh? Why not? Di ba? Oo. So, red flag yun, guys, ha? Kapag ka binabypass kayo and then your in-law talks to your spouse. So, it can go both ways din kasi pwedeng yung babae, pwedeng yung lalaki. Yeah. When your in-law talks to your spouse behind your back, 'di ba? Medyo red flag 'yun. And red flag number 4, talking about guilt trips, using utang na loob or yung palaging the sacrifices that they made. Ginawa ko lahat para sa anak ko. Tapos ngayon parang ako pa ang masama. May ganon. Ano pa yung mga naririnig mong pang guilt trip ng mga friends natin? Yung marami kaming friends ni Cheryl nag-share sa amin actually, no? Na nakakalungkot talaga. Ano pa yung mga naalala mong kinukwento ng mga friends mo na ano? May naalala ko, parang sabi ng nanay, lahat ginawa ko, tapos ikaw yan lang gagawin mo. Ako, nag-give up ako ng trabaho before para alagaan yung mga anak ko. Ikaw, puro ka naman trabaho, hindi mo alagaan yung mga anak mo. So, ikaw, as a mom, as a wife, and as a business owner, makakaramdam ka ng guilt, diba? Ki-question mo yung sarili mo kung tama pa ba yung ginagawa mo na kumita ng pera. Kung tama ba yung ginagawa mo. Oo. Tsaka, I think connected sa guilt trip is yung pag may sakit sila, or minsan nagsasakit-sakitan. Di ba may kilala tayong ganyan? Nagsasakit-sakitan yung biyanan. Oo. Para lang, kasi nga busy ka, hindi ka dumadalaw. Minsan sinasabi nila lambing lang yon. Pero pagka ginagamit na nila yung sakit to manipulate you and control your time, medyo red flag na rin yun. Or worse, inoobliga ka na, magbigay kayo ng pera. Ay, yung mag-ambag? Oo. Dahil sa sakit niya? Oo. Gusto mo rin bang pag-usapan yun, yung about sa money na red flag? Oo, kasi alam mo, meron akong friend na ganyan, na parang yung parents niya, alam kasi na successful silang magkakapatid. So, they're like 4 siblings. Tapos, dahil alam nung nanay nila na successful sila sa mga kanya-kanyang linya sa buhay, parang hinahayaan na lang niya magkasakit siya. Paano ko nasabi? Kasi, so nagkasakit siya once. Sabi ng mga anak niya, huwag mong pababayaan inumin yung mga gamot mo ha. Pero yung parent, hindi pa rin iniinom. Kasi alam niya sa sarili niya na pag lumala naman sakit ko, hindi man lang ako pababayaan. So sinasadya niya magkasakit? Sana naman hindi, no? Pero kasi, dahil alam niyang mahal siya ng mga anak niya, which is a sign of, for me ha, it's a sign of manipulation na alam ko naman mahal ako ng mga anak ko eh. So kung magkakasakit ako, sasaluhin nila ako. Maraming ways para hindi ka magkasakit, di ba? So, bakit mo nilalagay yung sarili mo sa sitwasyon na ganun? Dahil kasi, alam mo na hindi ka pababayaan ng mga anak mo. Oo, or yung iba, parang may narinig din ako na ganyan, para lang makahingi ng pera, kahit di naman talaga ganun kaano yung sakit. Oh my God. Diba? Ginagamit talaga. And then, yung pag-downplay, ito red flag number 6 na yata tayo, no? Number 5. Number 5. Pero may mga siningit kasi tayong red flag in between. Yung pag-downplay ng worth mo as a mom, as a wife, and especially as a businesswoman, a career woman, dito ko na nakikita yung mga biyanan na competitive, lalo na sa daughter-in-law. Because siguro, parang maybe psychologically speaking, nasanay sila na sila lang yung mundo ng anak nilang lalaki, sila yung unang babaeng minahal ng anak nila, and then here comes this woman, 'di ba? Na parang inagaw yung anak nila. So may mga ganun mag-isip, which is a very toxic personality, So ginagawa nila, in the spirit of competitiveness, dina-downplay nila yung worth nung wife, nung manugang nila. So, kunyari, ipagkakalat pa sa iba, imamarites pa na, naku, hindi naman maalaga yung asawa ng anak ko, or hindi siya kagaya ko maglinis ng bahay, or magkaiba kami ng style sa pagpapalaki ng bata. So, ano bang masasabi mo dun, She? Nga, sabi mo, competition na parang, inagaw mo yung anak ko! Parang gano'n. Oh my gosh, may pangaagaw na. Pero parang, subconsciously, yun yung nafe-feel nila, inagaw yung anak. Na parang, nagtatrabaho ka lang naman, binubuhay mo lang naman din yung pamilya mo, pero parang for her, inagaw mo na yung anak niya. Meron akong evil na naisip. Ano? O, edi sa'yo na, binabalik ko na. O, ikaw na, buhayin mo. O, yan na, binabalik ko na, sa'yo na. Kung pwede lang, no? Oy, joke lang yun, mga kakuda. Tsaka yung minsan, yung, alam mo, yung dina-downplay yung, yung career nung babae. Like, online ka dyan, wala namang kita dyan, or sayang diploma mo.
Hindi ka naman college graduate, live selling ka lang. Uy, ang laki kumita ng mga live sellers, Shout out sa mga kakuda nating live seller dyan. So, may mga ganun. So, red flag yun, guys, kapag yung in-law dina-downplay yung worth mo as a wife, as a mom, as a businesswoman, kahit pa anong pasukin mong sideline, 'di ba? It's a legit, basta it's a legit hustle. Hindi nila dapat yan dina-downplay. Correct. Let's look at bakit minsan na-tolerate yung ganito. Number 1 is hiya. Oo. As a Filipina, talagang number 1 sa atin na trait is hiya. And more on respeto na lang para sa magulang ng asawa ko para wala na lang gulo. Oh, and we were raised not to speak up. Dahil pag nag-speak up ka, bastos ka, maldita ka, or wala kang utang na loob. Utang na loob! Oh my God! Plus, pag may partner ka na parang avoidant sa conflict, yung ayaw ng conflict, yung parang hindi ka pa ipaglalaban, Oo. 'di ba? Tapos sasabihin pa sa'yo ng partner mo, hayaan mo na lang, ganyan talaga sila. Tumahimik ka na lang. Oo, tahimik ka na lang para walang gulo. Correct. Or kailangan nating igalang yan kasi magulang pa rin natin yan. So, ang sakit din nun kasi parang hindi ka pinaglalaban or hindi ka pinipili ng partner. Wala siyang magawa for you. Oo, when in fact, kung naniniwala kayo sa Bible, 'di ba may sinasabi sa Bible na pag kinasal ka na, you should leave your mother and father and cleave to your spouse. Totoo 'yun kasi you're making your own family na. So dapat is like I said sa last episode, one team kayo. Oo. Hindi naman to my spouse against my mom, hindi. Pag pinaglalaban mo yung spouse mo, it just shows na nirerespeto mo yung binuo yung pamilya together. Correct. Tapos na yung time ng mama mo sa'yo, na inalagaan ka, graduate na siya sa responsibility mo. Ngayon, ikaw naman, responsibility mo as a husband and as a father, or say, mother and wife to your new family. So, pag pinaglaban mo, ano nga ba yung napanood ko yung When Life Gives You Tangerines? Napanood mo ba yun? Actually, hindi pa kasi kailangan ko mag-focus pag yun ang panonoorin. So, anyway, spoiler alert, may scene doon na medyo ina-abuse na yung babae nung parents nung lalaki. Nung mama tsaka lola nung lalaki. As in, pinaluluhod siya na ilang beses, binabatuhan siya ng beans, pinagagawa ng chores. Ginawa siyang katulong talaga. Grabe. Hindi nagreklamo si girl. Ito na yung sinasabi natin, out of hiya, out of ayaw na lang magkagulo sa pamilya. Na lang. Dahil kinupkup sila, utang na loob. Now, one time, maaga umuwi si husband. Oo. Nakita niya with his own eyes na inaabuso yung asawa niya. Alam mo, agad-agad kinuha niya kamay. Tapos sabi niya, alis na tayo dito. Tapos pinakita niya talaga sa nanay niya tsaka sa lola niya, hindi ko to tolerate yung pananakit niyo sa asawa ko. And kahit na hindi ganun kayaman yung husband, parang sobrang naano ako doon, na-amaze talaga ako na, I know it's fiction, pero kapag ganun yung asawa mo, di ba, imagine how secure and safe you would feel kapag kaya niya to stand up even to his own family, 'di ba? And that's not disrespecting or dishonoring your parents It's more of yun nga, ito na yung team ko ngayon, ito na yung family ko ngayon. And if you disrespect my family, pagtatanggol ko to, ipoprotect ko to, 'di ba? Dapat kasi yun nga, sobrang hiya nung iba minsan. Tahimik na lang sila. And that silence is costing your peace, your confidence, and your sanity. Nakakabaliw na kinikimkim mo lang lahat ng ginagawa sa inyong biyanan mo. Totoo. And 'di ba parang ang hirap din kapag kasama mo siya sa isang bahay. Oo I nga. have friends like that. Ilang years nilang tiniis yun. Hanggang sa sumasabog na lang. Nagkakaroon ng sobrang tinding away na biglang nagkakaroon ng problema ngayon yung mag-asawa na. Kasi sasabihin ng lalaki, ano ba, pinapapili mo ba ako between my mom or you? Ano masasabi mo sa ganun? Parang nakakainis yun. Yun ba yung tinatawag na under the saya? Grabe naman. 'Di ba? Parang hindi pero i-validate mo rin kapag yung asawa mo is nasasaktan na ng nanay mo. And at the same time, may wise person na nagsabi sa akin ito noon. I think nanay ko nagsabi sa akin ito. Hindi pwede ang dalawang reyna sa isang bahay. Ay, totoo yan. Kaya ako, natutunan ko yan sa nanay ko Pag nag-asawa kayo, bumukod kayo. Even nung time na tumira pa rin ako sa parents ko dahil delikado yung pregnancy ko that time. And yung tatay ng mga anak ko that time, lagi nagta-travel. My mom made sure na hindi niya kami papakailaman. Talagang, yun yung bilib ako sa mama ko. Hindi talaga siya nakikialam. Lahat ng decisions namin kami. So, yun sana yung ideal. Kasi dyan mag-grow yung mag-asawa 'di ba? Correct. Actually, baliktad tayo sa part na yan. Noong time na yun, ako yung ayaw humiwalay kasi hindi ako sanay. Pero nag-gets ko rin yung mom ko na kailangan mo matuto.
bumukod na kayo, parang ganun. Ay, yung mom mo na rin nagsabi. Oo, kasi hindi rin niya kami pinakikialaman sa mga ganyang bagay, which is I really appreciate yung ganon. Kasi, nung una, in denial ako na, oh my God, ayokong umalis ng bahay namin, ganyan. Ayokong matuto, parang ganon, or something like that. Pero, kailangan pala talaga. Oo. So, how do you deal with a partner na clingy pa rin sa magulang niya, na nagiging source din ng iringan yung mag-asawa? Nakakainis yun and mentally exhausting na parang pag may constant input yung biyanan mo, kine-question mo na yung parenting mo. Diba? Your own decisions or baka nga ako yung may mali. Baka ako yung may problema sa pamilyang to. Tsaka that's mentally exhausting and damaging pag you start questioning your own parenting, your own decisions, kasi nagkaka-disconnect ka na with your intuition, with your inner wisdom, with your body, na, shucks, baka ako nga yung may mali. Kasi palaging siya yung pinapakinggan ng asawa ko eh. And then you start shrinking, you start making yourself small. And then that actually overflows sa business mo. Nagpapakaliit ka na sa sarili mo just to avoid the drama. Yeah. Yun yung hidden cost of red flag biyanans sa ating mga babae. Ang hirap nun Pero here's the truth. You cannot build your own empire, you cannot build your own family if merong isang tao na constant sinisira yung binibuild nyong mag-asawa. Parang araw-araw binabaklas yung bahay nyo. Ouch! Grabe. Demolition team ito. Demolition team pala, ibig na building Parang napapaisip nga rin ako pag ako na yung biyanan, di ba? Kasi it's easy to speak now as tayo yung nasa stage na may biyanan. Pero ang ganda rin nitong usapan na to kasi it also prepares us as future mother-in-laws. Na parang napapaisip din ako na ito pala yung red flag. I should not repeat this cycle to my children. Parang ganun. Correct. Ang hirap din kasi mag-let go. Actually, nung naging magulang ako, dun ko mas naintindihan yung mga ganyang biyanan. Lalo na yung mother to a son. It's so hard to let go diba? Oo, totoo. So, let's talk solution. Ano nga ba mga pwedeng gawin ng mga wife sa kanilang mga biyanan? And by the way, this episode is not an attack sa mga biyanan. Ine-enlighten lang namin kayo sa mga reality ng buhay mag-asawa. So, let's talk solutions. Step 1, validate yourself. You're not a bad daughter-in-law if you feel that way. You're just tired of being run over. Yung pag sinabi na, ay naku, yung asawa mo napupuno na ako dyan. Don't listen to it. Don't believe it. Oo. Diba? I-acknowledge mo lang na pagod ka. And number 2, align with your partner. Again, paulit-ulit ko sinasabi, remember, magka-team kayo ng partner mo. This is not you versus your partner's family, you versus your mother-in-law. It's you and your partner. Walang kalaban dito, but it should always be you and your spouse together. So, practicein yung mag-usap about things na, how can we resolve this as a team, not as me na anak ni ganito. So, mag-align with your partner. Yes. Yan, tama. Step 3, practice boundary phrases like, for example, yung mother or father-in-law mo nagbibigay ng advice. Pwede mong sabihin na, ma or pa, salamat sa advice pero pag-uusapan namin yung name ng partner mo, ganyan. 'Di ba? Kesa yung, agad, defensive ka rin ka agad. Oo, or kung medyo syala ka, inglesera ka, I appreciate your concern, but we need space to figure out things our way. Ay, taray! Pero, aminin mo, ang hirap sabihin nun. Actually, oo. Yung parang, thank you ma sa advice pero kami nang magde-decide. Kasi ano yung kasunod nun na reaction? Siyempre, parang sila, parang, ay bakit? Negative, diba? Sino ka para magsabi niya? Totoo, kahit anong ganda ng pagkasabi natin, hindi natin makokontrol yung reaction ng in-laws natin when they take it negatively. And that doesn't reflect on you na bastos ka. It reflects on them and their wounds and, like I said, their attachment issues with their son. So it is a reflection of your mother-in-law or father-in-law's unhealed wounds and not you as a person na bastos ka when you hold your boundaries. So that brings me to step 4, letting go of the guilt. Kasi sometimes you know how to speak up, but afterwards you'll feel guilty na nabastos ko yata or baka magalit sa akin yung husband ko kasi hindi ko ginagalang ang nanay niya. So, let go of the guilt. Just think na hindi ka masama if you prioritize your family's peace over pakikisama. Correct. Lalo na if you're living under one roof, dapat talaga may boundaries yan. Paano ba yung mga boundaries pag living under one roof? Kunyari, sa paglinis ba sa bahay, sa pagkain?
Paano ba yung mga ganun? Actually, hindi ko pa naisip yun. Hindi ko ma-imagine. Ayoko kasi sa isang bahay kami lang. Totoo. Pero I think based sa mga kwento ng mga friends ko, it sounds harsh, but I saw the practicality of it. Like, ito ang galing ng friend ko dito eh. So when they got married, sobrang simple lang ng kasal nila. They didn't invite a lot of people, just family. Why? Because yung savings nila, she wanted na magsarili sila ng bahay. Oo. So walang magarang reception. Nakapagpatayo sila ng bahay ng asawa. Why? Kasi ayaw daw niya na siya ang makikitira sa biyanan niya. Ngayon, dahil only son, parang, 'di ba, only son yung asawa niya, yung biyanan ngayon ang nakatira sa son. Pero siya yung reyna kasi siya kanya yung bahay. 'Di ba? Yung friend ko, siya yung reyna. Yung biyanan niya ngayon ang makikitira kasi siya yung nagpagawa ng yung friend ko nagpagawa ng bahay. So, ang wise niya doon. Kasi galing. inano na niya, in-anticipate na niya, oo na, hindi ako makikitira sa biyanan ko. Kung talagang dependent siya sa'yo, siya makitira sa atin. Ngayon, because medyo may pagkapakilamera nga si biyanan, she set some rules na, eto yung ref, eto yung space mo. Kasi isa lang yung ref sa bahay. This is your space for your food. This is the space for ours. And that's not harsh kasi may mga pagkain yung nanay na ito lang pwede sa kanya. May mga pagkain silang mag-asawa na ito yung gusto namin snacks pag movie time. So, ground rules agad. Hindi naman kailangan lagyan nyo ng linya yung bahay na, hanggang dito ka lang aapaka. Hindi naman gano'n. May hate, may masking tape. Oo, pero kung ano yung mga possible na pwedeng mo ikasama ng loob, Oo. set ground rules na agad. Huwag kang mahiya. Noong una nga sabi ko, hindi ba awkward yun na you have your own food? Sabi niya, no, parang it keeps the peace. Yeah, oo. Para hindi rin siya nakikialam sa grocery namin na ito dapat kainin, ganyan. And then they just have a weekly menu that they follow na if gusto magluto ng biyanan niya, follow ko ano yung mga nabili na sa grocery. So they have a peace that way. Pero yun nga, ugali-wise, may problema pa rin siya sa biyanan. So umabot siya sa point na parang parang fed up na siya. Sabi niya, padala niyo na yan sa abroad dun sa kapatid mo. Sabi niya sa asawa niya. Feeling ko lang naman, yung mga biyanan, meron yan sa isip nila na ayoko makisama. Or parang, bakit ako makikisama? Ako yung magulang. Ako yung dugo. Ako yung nagluwal dito sa taong. Or ako yung nakakatanda. Dapat ako yung... Yeah, they always play the age card. Correct. Pansin mo ba yon na parang ganon? No? Or yun nga, parang hayaan mo sila how they want to manage the household, 'di ba? Meron nga akong kilala, pati yung paggamit ng Zonrox, pinapakailaman niya. Oh my God, paano? Ang gastos daw, sinasabihan niya yung katulong nung babae na, sorry for the term, hindi tumatain ng pera yung anak ko, no? Para gumamit ka ng Zonrox ng ganyan. Pero dun sa mag-asawa, okay naman yung laban ng katulong kasi sila nga yung babae nga nagturo sa katulong kung gaano karami ilalagay. Pero dahil nasanay sa scarcity mindset yung biyanan, parang nakikialam siya. Tapos ending, yung katulong nag-resign, kakapakialam nung biyanan. Ang hirap pa naman ng walang helper. Correct. Oo. Tapos, ayun nga, so pagka ganun, ano ba yung resolution kapag feeling mo na kinokontrol na pati yung bahay? Wala talagang easy way out of it, kundi kakausapin mo talaga ng straight talk. Straight talk talaga. Sabihin mo, na-appreciate ko yung concern, pero hindi ko na-appreciate na nakikialam ka dun sa helper namin. Dahil ako yung nagpapasweldo dyan, ako yung magsasabi sa kanya kung anong gagawin. Kung may issue ka sa kanya, sa akin mo sabihin. Correct. You can be straight like that. Wag kayong mahiya, wag kayong matakot. Kasi, again, peace of mind mo. Tas, ang hirap maghanap ng katulong, di ba? Oo, grabe. Hindi naman pwede lahat gawin mo, no? Correct. So, para sa mga kakuda natin na tahimik na nagtitiis, remember you're not alone. And no, hindi ka ingrata. Correct. Hindi kayo ingrata. Exactly. You're just done being exhausted and tired of being manipulated by your pakilamera biyanan. Oo, tsaka it doesn't mean naman na hindi mo sila love or you can love your partner and still set boundaries with their family. That's not rebellion. That's actually maturity na hindi kayo pwedeng makialam. Or may mga bagay na hindi nyo pwedeng pakialaman in terms of sa buhay namin. Correct. And pinag-uusapan talaga yun with the partner. Sometimes it takes time. Huwag din kayong ma-impatient sa partner nyo kung it takes some time for him to adjust to that dynamic na ikaw na yung reyna, hindi yung nanay niya. So, also be patient with your partner but make sure na sasabihin nyo talaga lahat ng boundaries nyo, ng nararamdaman nyo. So, quick recap mga kakuda.
Kanina, tinukoy natin yung 5 or 6 red flags na pakilamera na, pero hindi concerned na in-laws. So, hindi siya concerned, pakilamera na siya pag ganun yung red flag. Judgment disguised as advice ng mga biyanan, overstepping your boundaries, making decisions behind your back, guilt-tripping, at yung pagda-downplay ng worth mo bilang babae, nanay at business owner. Pinag-usapan din natin kung bakit ang daming Filipina wives or business owners na hindi makapagsalita dahil sa hiya, sa pressure ng pamilya at sa takot masabihan na masama kang asawa, tsaka bastos ka, maldita ka, pero in that silence, we lose ourselves. Nako, yun ang mahirap talaga. Pag nawala mo sarili mo, isa yan sa mga hidden damages. So, losing yourself, mental load, mental exhaustion, self-doubt, emotional exhaustion, and when this builds up, or you keep making yourself smaller, or palaging sinusunod yung biyanan para walang gulo, ang mangyayari niyan, yung mental health mo talaga yung magsasuffer. And binigyan din namin kayo ng advice and tools how to put up your boundaries with your biyanan para mabawi mo yung boses mo and yung pagiging reyna mo sa bahay. Correct. Dahil ikaw naman talaga ang reyna. Correct. 'Di ba? And most of all, we reminded you na setting boundaries or asserting your boundaries is not rebellion. It's actually your protection for your inner peace. Ay, ang ganda nun. Yeah. Setting boundaries is not rebellion. It's protection. It's protection. Di ba ikaw tinatawag kang rebelde noon? Oo. Bakit ba? Yung pala, tama ginagawa mo kasi ma-boundary ka lang. Oo. Kasi ayoko talaga nung nadidistrap yung yung flow. Peace, correct. Oo. Yun pala, tama pala yun. Mm. Pero yun nga, you can still be respectful without allowing disrespect to yourself and to your family na binibuild mo. Ang Diba? powerful nun. Correct. So, kung natamaan kayo dito sa episode na to mga kakuda or may kilala kang friend mo na silently suffering sa mga gantong klaseng biyanan, pakitag lang po. Yung mga palagi nyong pagod na friend. Tag nyo yung friend nyo, i-share nyo yung episode nyo. And if you need a safe space, our DMs are always open. Correct. At pwede rin kayong mag-comment na kung kayo naman yung in-law or kung kayo yung mother or father-in-law, anong klaseng in-law kaya kayo? Oo nga. No? Diba? I-comment niyo yan sa sa Spotify, sa YouTube namin, sa TikTok. Imagine niyo in the future, like 20 years from now, kung mag-asawa na yung mga anak nyo, anong klase kaya kayong mga biyanan? Wag naman sana monster-in-law. So, ayun mga kakuda, at natapos na naman ang ating mga pasabog for this episode. At ayan, kita-kita tayo sa next episode. Thank you mga kakuda! Bye mga kakuda!